So, ayan guys. So, nag-stop over muna kami dito. Tumigil, nag-antayan. Siyempre, isa kasi ako sa mga mabagal na mag-drive ng motor. So, makikita nyo sa unahan ang aking kabady na si Kumaring Josie at yun, si Ma'am Berna. Kasunod na ng aking si Kumaring Josie. So, ako habang inaayos ko tong aking cellphone para maging maayos yung aking pag-video, habang tumatakbo tayo o pasakay tayo sa ating motor. Ayan, yung medyo makikita nyo ay inaayos ko pa. Ayan, so malayo na yung pagitan ko doon sa aking mga kasama. Medyo mabilis kasi silang magpatakbo ng motor, samantalang ako ay hinay-hinay lang. So hindi pa ako ganong kabilis magpatakbo ng motor. Ayan, so makikita nyo ang ating dinaraanan. So isang malawak na lupain, napakagandang pagmasdan. Actually guys, yung daan na yan o kalsadang iyan, kung mapapansin nyo, yan ay pataas. Patungo na yan sa Ticob Lake kung tawagin. Ayun, nalampasan ko naman ang aking si Kumaring Josie. So nauna na si Ma'am Berna doon sa pinakitaas. So yun, nakikita nyo guys, paitaas yan. At talaga namang medyo may katarikan yung daan o kalsada patungo sa Ticob Lake. Ayan na nga. So makita nyo ang aking si Kumaring Josie na nauna na naman tayo o nauna na naman siya. Okay. So actually talagang ako'y nagpapahuli para nga mabidyohan ko yung magandang tanawin, yung mga daraanan namin ng kalsada. At the same time, ayan, so tumigil muna kami din pansumandali at nagtanong kung saan ang Ticob Lake, kung kakanan o kaliwa. So kakaliwa naman tayo guys. Ayan. Okay. Ayan, so under na ulit tayo. Makakita nyo ang ganda ng sikat ng araw. Yes, actually talagang mainit na yan. I think mga alas 9 na yan ng umaga. Ayan. Kaya medyo may kainitan na dyan. Yes, mainit yung sikat ng araw, pero malamig naman yung simoy ng hangin. Ayan. Gandang pagmasdan yung mga nakapaligid na bundok guys. Although yan, medyo natatakluban ng ating mirror o left side mirror natin. Ayan, so pumapasok na tayo guys patungo sa barangay kung saan located ang Ticob. Actually, yung kabuuan na yan guys ay barangay Ayuso na yan. So patungo naman tayo doon sa Ticob Lake. So yung ating nadadaanan guys on the right side guys, so hindi ko maipakita dyan, yan ay paligid na ng Ticob Lake. Yan, nakapalibot yan yung mga punong iyan sa Ticob Lake. Hindi ko lang maipakita guys. So, later na makikita nyo guys Ticob Lake, no? Ayan. So patuloy lang tayo sa ating pagmamaneho ng ating motor. So nadoon pa rin tayo syempre na dapat laging maingat sa pagmamaneho. At ayan na nga ang another deck view kung saan kami ay pansamantalang nagparada lamang dito sa deck view ng lake. Yan. So yan, pumarada na yung aking BFF. So ako ay ginigayahan niya kung saan ako paparada ng aking motor. So yan na nga guys. Yan, nakatigil na tayo. Pinatay ko na rin din syempre ang motor. Ayan, so makikita nyo guys, yan yung mga batuhan talaga guys, puro batuhan yan patungo doon sa pinakamalapit na papuntang Ticob Lake. Bale, struggle ako dyan guys, hirap na hirap ako dyan kasi nga puro batuhan yan. Okay, pwede kang ma-stranded dyan diyan sa gitna kasi pwedeng lumubog ang gulong ng iyong bike dyan. So ayan, dahan-dahan din tayo. Sabi ko nga ay napakamabato at makikita nyo naman ay
napakaraming bato. Pero guys ha, marami pa rin na nagpupunta dyan. At Tikub Lake na yan. Yan. So dito naman, another deck view. Ayan. Makikita nyo. Ito sa may side ko, right side. So ayan, isa na namang pataas na bahagi. Dito nga pala kami magpa-park na ng aming motor. Ayan. So dito banda ako tinigil ang aking motor. So dito na namin pansamantalang iiwan itong motor kasi napakahirap na nandaan. Makipot na ang daan yung kumari ko. Pero yung kumari kong yan, although siya lumampas sa akin, pumunta pa doon sa bandang unahan o bandang itaas ng papuntang dako ng Tikub Lake, mamaya-maya bababayan kasi dito rin yan paparada sa aking tabihan. Dito namin kasi iiwanan. Kung saan ko iniwan yung aking motor, doon din yan niya ipapark pala yung kanyang motor. Ayan. So makikita nyo rin naman diyan si Ma'am Berna. Ayan. Medyo may pinapaliwanag siya dyan. So, sinasabi niya na pwede ang motor doon kaso makipot nga lamang. Okay? Pwede naman talaga. Kasi meron kami mga pabalik namin, meron kami nakita motor. O, paputungo namin doon. So, sa bandang Yunalto, marada si Ma'am Berna. Ako naman talagang din na pumarada sa bahaging arinang lugar. So, ayan guys. Antay-antay lang tayo. Maya-maya, patungo na tayo sa Tikub Lake. Ayan. So, ayan. Pumaitaas naman si Ma'am Berna. Sinampa niya doon ang kanyang motor. Samantalang kung makikita nyo, yan, yung akin namang BFF. Ibinaba niya yung motor. O, sa bandang ibaba. Dito yan. Okay? Ayan. So, habang nag-aayos pa. Ako, hindi pa rin naman ako nababa ng aking motor, guys. So, we decided na dito na lamang mag-park sa ibaba. Ayan. Ayan. So, nagsisimula na kami diyang maglakad. So, guys, kung makikita nyo, yan ang aming nilalakaran. Hindi siya samentado, hindi rin espaltado. Okay? So, mahaba pa yung lakarin. Siguro mga 5 minutes pa yan bago makarating doon sa Tikub Lake na sinatawag. Yan ay kapaligiran na ng Tikub Lake. At may, sa bandang kaliwa ko, isang malawak na taniman ng niyog. Ayan. O. So, lakad-lakad lang tayo, guys. Yung isa, Singapore. Hanggang marating natin yung ating pupuntahan. Ayan. So, lakad lang kami ng aking mga kasama. Bali, guys, sa 3 lang talaga kami magkakasama. Nagkayayaan na mag-joyride patungo dito sa Chaong, dito sa Tikub Lake. Ayan. So, ayan. Nagbibideo rin itong aking mga kasama. So, nagbablog din itong mga kasama ko. So, ang aking si Kumare at saka ang aking kaibigang guro na si Ma'am Burns o si Ma'am Berna. Ayan. Ayan, medyo may kalayuan pa, guys, ang ating paglalakad. Okay? So, lakad, lakad, lakad. Ayan, meron tayong mga makikitang signage diyan. Ayan. So, bawal magtapon ng basura. Merong multa. May tating tama naman kasi kung tayo pupunta sa isang lugar, sa isang magandang lugar, may mga dala-dala tayo, mga pagkain, mga binalot, make sure na yung mga basura natin ay nasa maayos na lagayan. Kung wala mong basurahan, make sure na may dala kayong plastic at dalhin nyo paahon. Ilagay nyo sa isang magandang lalagyan para pagbalik nyo at kung may makita kayong basurahan ay doon nyo ilalagay para na rin sa ating kalikasan. Okay? Ingatan natin ang ating kalikasan. Tayo rin kasi ang sabi nga mapipinsala kung tuluyang darami ang basura sa ating kapaligiran. Okay?
So, madami rin nagpupunta dyan kahit yan ay malayo, guys. At ang sabi nga, ito ay dinidevelop pa ng government para mas lalo pang ang puntahan, dayuhin ng mga turista. Kotse, di lalo na mahirap. Magmotor na lang. I-commercialize, diba? Para makita. Kaya at hindi lang naman ako yung nag-video ng lugar ito. Marami nang nag-video ng T-Kubli at makikita nga. Kubli yan. O yan, may nakita tayo mga nakakasalubong natin mga nakamotor. Okay, nakakatakot kasi guys, yung mga side naan ay pababa. So baka mamaya ma-out of balance kami sa aming pagmumotor. Kaya mas minabuti namin na iwan na lamang sa bukana ang aming mga motorsiklo o aming motorbike. Ayan. Ang daming tao. So makikita nyo may mga bahayan din dito. At ang sabi ng isang residente dito na yung mga naninirahan dito sa side ng lake o ng lawa ay aalisin. I-relocate sila. Wala pa nga lamang sabi nga lugar kung saan sila ilalagay. But silang lahat ay aalisin sa tabi ng lake. At aayusin, pagagandahin ang naturang kapaligiran ng lake. Ayan. Medyo malapit na tayo, guys. Bababa naman tayo. So, doon naman sa ating dadaanan o pababa ng lake, okay naman. Merong hagdan. Samentado yung hagdan. At meron din namang hawakan. Pababa. Ayan. So, isang mahabang pababa pa yan. Ito ang aking si Kumare. Ayan. Si Ma'am Burns. Ayan. Parang kinakausap nila diyan yung isa sa mga residente na nagsabi nga na sila ay aalisin at ilalagay sa ibang lugar. Ayan. So, dito magsisimula na kami ng paakyat. So, ayan. Hindi ko na naipakita yung pababa. Parang na-delete yata yung video. So, ito naman. So, narito na tayo sa mismong lake. Yes, welcome everyone sa Lake Tikub. O, Tikub Lake, Chaong, Quezon. Barangay Ayusan, Chaong, Quezon. So, makikita nyo ang ganda ng lake diyan. Malinaw ang tubig. At makikita nyo rin naman sa kapaligiran, guys, ito. Kahit ito lang mang yun napuntahan namin, wala kang masyadong makikitang mga basura na galing sa tao, no? Ayan, mga dahon lang yan.